Magandang umaga po sa ating lahat. Sa unang linggo ng Pentecostes ay ang muling pagkabuhay at pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang mga nagkakatipon na mga alagad na puno ng takot at pangamba. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan at ibinigay ang banal na Espiritu upang sila ay gabayan sa kanilang misyon. Tayo, bilang mananampalataya, alisin natin ang takot at pangamba. Na bagamat marami tayong pinagdaraanan sa buhay, nakukulong tayo sa takot at mga suliranin. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay nagiging malakas, matatag, upang harapin ang mga hamon sa buhay. At lagi nating bigyan ng puwang sa ating mga sarili ang pagpapatawad, pagpapakumbaba, upang kamtin natin ang kapayapaan. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa umagang ito ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Alexis Ibahan, Benjamin Candelaria, Francis Saludes, Rose May Cañete, Menchita Ricanya, Cheska May Medina, Princess Joy Loto at Cristo Nathaniel Loza. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos, sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami nangumpisal sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga isip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kalikaligtaan namin gawin, at kay sarili namin kamalian.
Kaya sinasamo natin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami. At sa lahat ng mga santo, may panalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kaawa nawa kayo ng mga Panginoong Diyos at patawarin kayo ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ako. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan. Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa kapiestahan ng araw na ito, pinagiging banal mo ang buong simbahan sa lahat ng bayan at sa lahat ng bansa. Kasiyahan mo kami ng mga kaloob ng Espiritu Santo upang iyang ginawa mo noong una at ay patuloy na maganap sa aming mga puso. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo'y manalangin, O Diyos na mapangyarihan sa lahat.
Sa araw po itong kami ko'y taus-pusong nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Ganun po sa biyaya ng buhay. Na ngayon ang aming mga kapatid ay nagpapasalamat, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Kina Alexis Ibahan, Benjamin Candelaria, Frances Saludes, Rosme Cañete, Minchita Ricania, Cheska May Medina, Princess Joy Loto, at ganoon din po sa aming kapatid na si Christoph Nathaniel Lusa, na nawa o Diyos, pagkalooban mo sila na marami pa nawang kaarawan sa kanilang buhay, at patnubayan mo sila sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Sa pagsasagawa po namin itong banal na misa, ito'y pinapangunahan sa bawat pamilya, lalong-lalo na sa sponsor sa librong ito. Ang Fourth Sunday Mass sponsor, ito'y pinapangunahan sa bawat pamilya, lalong-lalo na sa mga kagawad, sa pamilya ni Kagawad Teddy Rian Sares, Norberto Preyas, Eldin Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rian Sares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, George Ricania, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Reyes, Gilberto Rianzares, Agripino Reyes, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, JC Salotes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Preyas, Michael Ramirez, Nuli Sales, Arnold Sales, Jerwin Preyas, Mark de los Santos, Rael Sales, Cristil Manalo, Maria Payne Manalo, Sarah Jane Salotes, Elmar Preyas, Rosanne Manalo, Rebecca Preyas, Jocelyn Sales, Minvic Perlas, Raymart Palgan, Alejandro Letisma, Mary Grace Cabral, Margit Grimaldo, Laini Rianzares, Janit Ariola, Jemar Manalo, Minard Manalo, at yun din po sa aming kapatid na si Eldin Manalo Jr. na nawa o Diyos, patuloy mo silang gamitin instrumento upang patuloy nilang mapangunahan, lalong-lalo na ang pagdiriwang nitong banal na misa. At ipagkaloob mo rin sa kanila ang malakas na pangangatawan, ganoon din po ang isang masaganang pamumuhay. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na puno ng awa. Sa pagsasagawa din po namin itong banal na misa, amin din po idinudulog sa pamamagitan ng aming mga panalangin, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kaawaan mo sila, O Diyos, at pagkalooban mo sila ng malakas na pangangatawan, at ganoon din po ang matibay na pananampalataya sa iyo. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Mylene Villavicencio, Rudy Salutes, Father Edwin Londo, Dolores Ricania, Ana Marie Paa, at din po sa aming kapatid na si Evelyn Falcan. At ang lahat ng ito ay sumagitan ng Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sa pagtitipon namin dito ngayon, inaalaala din po namin ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. Amin pong ipinapanalangin sila, O Diyos, na naway pagkaloob mo sa kanila ang tanglaw tungo sa kabilang buhay upang masumpungan nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ni Bernard de Perlas at ganoon din po sa kaluluwa ni Emeteria Perlas. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiubo po ang lahat, ating pakinggan ng mga pagbasa. Ipinahahayag at inilalarawan ang pagbabalik o pagdating ng Espiritu Santo ng ating Panginoon.
At ipinahayag ni Apostol Pablo na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hinihikayat at hinahamon na tayo ay maging mas malapit sa Diyos araw-araw sapagkat ang Diyos ang ating kaligtasan at pag-asa. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, Kabanata 2, magsisimula sa unang talata hanggang ika-21. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at lumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nagkatipon ang karamihan at nangamang sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. At silang lahat ay nagsaka at nasipag-ilalas na nagsasabi, "Narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at ang nanganahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya, nakarating ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe, ay naririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng may makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nagtaka at nalito, na sinasabi ng isa sa isa, "Anong kahulugan ito?" Datapwat, ang mga iba'y naglilibak at nagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Datapwat, pagtindig ni Pedro na kasama ang 11, ay itinaas ang kaniyang pinig. At sa kanila'y nagsaysay na sinasabi, "Kayong mga lalaking taga-Judea, at kayong lahat na nananahan sa Jerusalem, mga alam nawa ninyong lahat ito, at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala. Yamang kayo'y oras na 3 lamang ng araw. Datapwat, ito yaong sinasalita na sa pamamagitan ng propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa mga lingkod na babae. Sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu, at magsisipagpula sila. At magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy, at singaw ng usong. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo. Bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tanging. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon
ay maliligtas. Ito po ang salita ng Panginoon. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa ikalawang pagbasa ang tungkol sa iba't ibang espiritual na kaloob at pagkakaisa ng lahat ng sumasampalataya bilang katawan ni Kristo Jesus. Itinuturo dito na bagamat magkaiba ang mga gawain at talento ng bawat isa, ay nananatiling tayo'y iisa ang Espiritu. Kaya sa buhay natin, magkaiba man ang ating kakayahan, kaalaman at paniniwala, gamitin pa rin natin ito sa tama at maayos na gawa. At anuman ang katayuan natin sa buhay, lagi nating isipin na tayo'y iisa sa paningin ng Diyos. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Kalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, magsisimula sa talata 3 hanggang 13. Kaya ipinatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa kanya pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil. At walang sino man ay makapagsabi, si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu ay may iba't ibang mga pangangasiwa. Datapwat iisang Panginoon at may iba't ibang paggawa, datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman, sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kaniyang pag-ibig, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap
lahat ng sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo, Grero, maging mga alipin o mga latya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya huwag mo at silang magbibigay sa ganang na Jesus. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Juan sa Kabanata 20, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 23. Kinagabihan ding araw na iyon, ang mga alagad ay nagagatipon-tipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Sabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa
Sa ating pagtitipon dito ngayon ay ito'y linggo ng panahon ng Pentecostes o ang kapiyastahan ng Pentecostes. Pag sabihin natin Pentecost ay ito'y kung bibilangin natin ng simula ng mabuhay ang ating Panginoon hanggang sa araw na ito ay ika 50 days. Kaya Pentecost from the word 50. Kaya 50 days mula ng ating Panginoong si Jesus ay muling nabuhay ngayon. Ibinaba ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng bilang apoy. At ang mensahe sa ating banal na Ebanghelyo ay yung kapayapaan. Nakakatipon ang mga alagad ng ating Panginoong si Jesus. Nakapinig ang mga pinto, nakasarado yung mga bintana. Bakit? Dahil sila'y takot. Takot sila sa mga Hudyo. Dahil takot sila'y patayin, sila'y kulungin, o kung ano pa man, dahil sila'y tinutugis ng mga Hudyo noong panahon. Pero sa kabila ng kanilang takot ay pumasok sa Jesus. Hindi nagpadaig ang ating Panginoong si Jesus sa kandado, sa saradong pinto, at sa saradong mga bintana. Pwede siya'y pumasok at tumagitna sa kanila na may dalang mensahe. Ang kapayapaan ay sumainyo. Mga kapatid, kung ating napapakinggan ang ating unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostoles, dito inilalarawan kung paano bumaba ang Espiritu Santo sa sangkatauhan sa pamamagitan bilang apoy. At ito'y lumukob sa mga tao. Kaya yung ibang mga naroon na nakakasaksi sa mga pangyayaring iyon ay sila'y nagtaka. Bakit sila nakapagsalita sa nagkaiba't ibang lingwahe? Kaya napagtanto yung iba ay sabi nila ay sila'y mga lasing. Pero tumayo si Pedro sa kanilang harapan. Sabi nila, hindi sila mga lasing dahil maaga pa lamang. Ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng patnubay. Ang Espiritu ay nagbigay sa atin ng tapang. Ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Espiritu ay nagbibigay sa atin o nagmamandato sa atin na tayo sinugo. Unahin natin yung Espiritu na nagbigay sa atin ng tapang. Dahil kung ating titignan sa ating banal na Ebanghelyo, sa kabila ng takot ng mga alagad ng ating Panginoong si Jesus, ay hindi sila nanahimik mula nung nakita nila ang ating Panginoon. Sila ay nagsusumigasi na ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan, sa Hudyo man o sa mga Hintil. Ito'y paanyaya din sa bawat isa sa atin sa umagang ito, na sa pagdiriwang natin ng kapiyastahan nitong Pentecostes, ay naway magkaroon din tayo ng apoy o alab sa ating mga puso. Magkaroon din tayo ng tapang upang ipahayag ang mabuting balita. Huwag tayong manahimik, ipahayag natin ang katotohanan. Ipahayag natin kung ano ang nararapat. Dahil ang Espiritu ay magbigay sa atin ng patnubay at magiging masigasig nawa tayo sa buhay na ito. Masigasig tayo para ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pangalawa, yung Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Mga kapatid, nagiging panatag ang mga kalooban ng mga alagad ng ating Panginoon. Nung makita nila ang ating Panginoong Jesus, kaya yung kanilang mga pangamba ay naalis. Ganun din nawa sa bawat isa sa atin. Nanaway sa pagtanggap natin ng Espiritu mula sa Diyos, ay naway magkakaroon din tayo ng kapanatagan sa ating mga kalooban.
magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. Dahil sa isipin, kung ating titingnan, yung ating mga nasa ating kapaligiran ay napakaraming isipin, napakaraming problema. Problema sa pamilya, problema sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, problema sa lahat ng mga namamahalang mga bilihin. Pero tayo hinihikayat ng Diyos na sa umagang ito, ang mensahe nawa ng Panginoon na sinasabi sa kanyang mga alagad na ang kapayapaan ay sumasa inyo. Naway masumpungan natin yung tunay na kapayapaan. Paano natin masasabi na nasusumpungan natin yung tunay na kapayapaan? Natagpuan natin sa ating mga sarili si Kristo. Nanatili si Jesus sa ating mga puso. Siya yung naghahari sa buhay natin. Hindi yung pangamba, hindi yung mga isipin sa buhay. Kung hindi, nandun yung tapang na kung saan pinagkaloob ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin upang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan sa ating kalooban. Pero minsan sa buhay kasi ng tao ay ibang espiritu ang tinatanggap, lalo-lalo na pag maraming isipin. Diba? Lalo-lalo na pag maraming problema, lalo-lalo na pag pagod ang tao, ibang espiritu ang pumapasok sa atin. Anong madalas na espiritu ang pumapasok sa tao pag sila'y pagod at nagpapahinga? Anong espiritu? Sa tingin ninyo? Espiritu ng alak, espiritu ng mojito. Oo. Kadalasan tayo pagpagod ay madalas ay magpa-relax muna. At pag magpa-relax muna ay matagay-tagay muna. Lalo-lalo na pag galing sa bundok, napakawag, tapos mauwi ng bahay, paano magpa-relax? Yung iba ay matagay-tagay muna. Yung iba naman ay nag-chismisan lang muna. Ibang espiritu yun. Ito yung hindi espiritu mula sa Diyos. Dahil ang espiritu na mula sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero kung ang espiritu ng alak at saka pag espiritu ng pagiging marites ay gulo ang mangyayari dahil pag mag-inom, pagkatapos malasing, naghanap ng away. Kung ikay nagkikipagmarites sa iyong kapwa, pag malaman doon sa inyong pinagkwentuhan, ay naroon, hindi na nagkakasundo. Kaya dapat, ang papasukin natin sa buhay, ang tanggapin natin sa ating mga sarili, ay ang espiritong mula sa Diyos. Hindi yung espiritong na kung ano-ano pa man. Dahil maraming espiritu. Pero isa lamang yung banal na espiritu. Ito'y nagmula sa Diyos. Kaya sana sa atin ay papasukin natin ang ating Panginoon upang tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating mga sarili. At ang pangatlo, mga kapatid, ay ang espiritong nagsugo sa atin. Sa ating banal na Ebanghelyo, sinasabi niya rito, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. Ang patawarin sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ito is paghayop. Ito yung utos ng Diyos sa atin. Tayo inuutusan ng Espiritu na ipalaganap ang pagpapatawaran, ang pagiging ilaw ng tahanan, at yung magiging haligi ng tahanan. At ganoon din, sa bawat isa sa atin ay ipalaganap natin ang mabuting balita. Pagmamahalan. Dahil sa buhay natin ay hindi lamang tayong tinatawag para sumamba. Kundi tinatawag tayo ng Diyos para isa sa buhay natin yung kanyang mabuting balita. May pakita natin ito sa pamamagitan ng ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Hindi natatapos ang pagmimisyon natin dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng pag-atindi natin ng pagsamba. Pag-atindi natin ng banal na misa. Ito'y simula para
imay sa katuparan ang iniutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nawa mga kapatid, sa araw nitong Pentecostes, ay naway tayo ay magkaroon ng tapang, kapayapaan, at naway maging instrumento tayo upang ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Maging ilaw nawa kayo at tagapagdala ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ito yung misyon ng Diyos na ibinahagi sa bawat isa sa atin, na magkaroon ng kapayapaan, pagmamahalan sa bawat isa. Tanggapin ninyo ang espiritu ng kapayapaan at naway patuloy kayong pagpalain ng puong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating sambitin ang sumasampalataya. Ang magsitayo. Sabay-sabay po nating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak inilikha kaysa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya inilikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanak siya ni Maria Magdalena tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ang panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at inilig, at muling nabuhay sa gatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluglok sa kanan ng Ama, at muling darating ang maluwalhati upang kukuha ng mabuhay at mamatay, at ang kamarihan niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubukas sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhatin kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesiang isa, banal at katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesus Cristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ating pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa Barangay ng Yuo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Corrales na aming obispo Maximo. Si Right Reverend Arnold M. Damayan na aming obispo de Justano. At si Reverend Father Randy C. Madhos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa.
lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, ang aming punong bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Ganon din sa aming sangguniang barangay. Magpasyanawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan at kagalingan ng iyong bayan. Kaming nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Alexis Ibahan, Benjamin Candelaria, Francis Salutes, Rosemary Cañete, Menchita Ricanya, Jessica May Medina, Princess Joy Loto at Cristo Nathaniel Loza. Ganon din sa mga pamilyang nangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa sa umagang ito, sa pangunguna ni Nakagawad Teddy Rianzares, Norberto Frias, Elden Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, George Ricanya, Agosto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Rianzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, Jesse Salutes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Frias, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Jerwin Frias, Mark de los Santos, Rael Sales, Cristel Manalo, Maria Fe Manalo, ganon din kina Sarah Jane Salutes, Elmar Frias, Rose Ann Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Menric Perlas, Raymark Falcan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral, Margie Grimaldo, Laidy Rianzares, Janet Ariola, Jaymar Manalo, Maynard Manalo, at Elden Manalo Jr. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Sinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Ruden Salutes, Father Edwin Lanto, Dolores Ricanya, Ana Marie Faa at Evelyn Falcan, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na sina Bernabe Perlas at Imiteria Perlas, na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin na igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya lahat ng nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya ay iyong anak at aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ginawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At Sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na rapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. magsimpo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pag-aaral.
kayawang para sa paghahandog. Tayo po'y manalangin para sa ating mga alay. Maway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan ay ibinigay ko ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga pagkumbang lingkod ay nag-aalay sa iyo nitong sa kisap ng aming pagkanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo'y manalangin para sa tinapay walang hanggang Diyos. Pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami na natanggap ito ay mabuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Tayo'y manalangin para sa alak makapangyarihang Diyos na gawin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging aming mga spiritual Upang kami natatanggap nito ay makasiglat ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
pagdiriwang ng banal na misa, ang lahat ng ininyalay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa lahat ng biyaya yung pinagkaloob niya sa atin, lalo-lalo na ang biyaya ng buhay, na kung saan patuloy nating natamasa at patuloy na pinagkaloob ng Panginoon at muli natin nasilayan ang gandang lilikha ng kanyang kapangyarihan upang masilayan ang mundo ito. Pero din po, ang banal na misa ito, inialay din po natin ito para sa lahat na naikisa sa pagdiriwang itong banal na misa, na naway tulad ng pagdiriwang na ito, ang banal na Espiritu ay patuloy nawang lumupok sa bawat isa sa atin upang tayo gabayan sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ingatan naman niya tayo at patuloy tayong makapaglingkod sa dakilang pangalan ng ating Panginoong sa Yesu Kristo. Ganon din po, ang banal na misa ito, inialay din po natin ito para sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan. Lalo-lalo natin ang Alexis Ibahan, Benjamin Candelaria, Frances Salotes, Rose May Cañete, Minchita Regania, Cheska May Medina, Princess Joy Loto, at din po sa ating kapatid na si Christoph Nathaniel Losa, na naway patuloy nawa silang pagkalooban. Patuloy naman kayong pagkalooban ng marami pa nawang kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po sa sponsor sa umagang ito. Ang Port Sunday Mass sponsor na naway kayo ay patuloy na ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang isang masaganang pamumuhay. Ingatan nawa kayo ng Panginoong Diyos at patuloy kayong gamiting instrumento upang patuloy na pamunahan ang paggawa nitong pinakamataas na pasalamat natin sa Panginoon. Ganun din po sa ating pagdiriwang itong banal na misa, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin, ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Ipanalangin po natin sila na naway patuloy silang pagkalooban ng malakas na pangatawan, matibay na pananampalataya. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na may mga karamdaman na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Luto, Dolores Regania, Ana Maripa, ang ating din po kay Evelyn Balcan. At sa banal na misang ito, iniaalay din po natin ito, inaalala din po natin ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid sa makabilang buhay na, lalo-lalo na ang kaluluwa ng ating kapatid na sina Bernabe Perlas at Emeteria Perlas, na naway pagkaloob sa kanila ang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, sa ating ikabubuti at ng buong niyang Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagkamatuwid sa salitsa alinlangin. Maging sa mga sumusunod sa kanyang iman, at nalalang sila sa kanyang kautusan. Tinatag ng Panginoon ang kaniyang luglugan sa langit, at ang kaniyang paghahari ay sumasaklap sa lahat. Purihin ang Panginoon, kayong labi ang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, nagmatalima sa kanyang pangsalita. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga hukbo, kayong mga likod niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon,
ay sumainyo. At sumaiging Higasan inyong mga puso. itinalas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya pagkakasya ating pasalamatan muli. Tunay na marapat, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Magsiluhod po ang lahat. lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan amang makalan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na maging tao na tulad namin, at danasin niyang matay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinaktahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at inututos sa amin ay pagpatuloy ng isang pagunitan sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabi siya ipinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniras at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin kanya, ito ang katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito, kayo lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang
lahat para sa aklamasyon. Kaya sabay-sabay po nating ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon, at amang makalangit, ginaganap namin ang iyong mahabang lingkod o palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagkulita sa kanyang pinagbalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na magulim, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyong makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Buting Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa ng tatanggap ng banal na imenyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na makalay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin mo aming tungkulit paglilingkod sa pamamagitan ng Jesucristo ang ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo, tayo hinanahan. Sabay-sabay po natin ang pinakaman. Sungin
kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasal at ligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, na nagaling sa kasalanan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Pagkaloob mo sa amin sa iyong kawan. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagmaway, Panginoon, na hindi inipiwala sa sarili naming pagkakatuloy, kundi sa iyong marami at dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong pag, subalit likas sa iyo ang pagkamaway. Ipagkaloob mo sa amin kung gayong puting Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng minumahal na anak na si Yesu Kristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na nalalakas at pinagbago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo, ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may panasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.